This is Punch TV. So, dito kami sa bahay ng tropa ko. Yosi lang kami. So, mamaya, papunta na kasi ako ng Cavite. Need ko mag-ayos ng katawan. Parang kulang nga ata ako sa pull up, push up, no? Panibago pala pag ganito katawan ko. Hindi naman ako pogi. Pero, etong si best friend Leo. This is my best friend. And it's me, Marlon Tutanes. Yan mo, pagdating ng panahon, magkikita rin tayo live. Ay, buhay talaga. Iniwan ko yung gamit ko sa Walter, sabi ko. Ang bigat pala kapag ang dami kong dala. Tapos, dala pa ay tablay dito sa likod ko. Joke. Crush lang kita, Blay. Kaya ako nagsasalita ng ganito. Sana makita mo ako in person. Uy, yun dyan yung tropa natin. Yung tropa natin, bawal mo kantae. Ay, tito ng best friend ko. Tito nga yan, best friend ko. So, we're here. Init. Ito, the best tito ni best friend ko. So, dito kasi kami. Mukha lang kami addict na kuya. No? Mukha lang kami addict pero may tira kami. May tira kami dito sa puwet. Joke. Ano na bawal yung pera? Hindi na kuya, okay lang po. That's money. Pero hindi naman natin. Magkano? Pabit ko lang. Wala yung 15 pero pambili ko ng pagkain. Hinayaan ko na lang. Sabi ko, sige, okay. Hirap ng pera eh. It's okay. That's money. Money involved. That's a monkey business. Wala na kayo pake. Pumunta kayo dito sa vlog namin. Yes eh. At mamaya naman ulit. Pag naglalakad na papunta ng Walter, bibideo ulit ako. Inaano ko kasi ito, pinipix ko kasi yung video. Yo, may kwento lang ako. Once a day, another day, the next day. No? Every time na meron akong problema. Yan, dito ako sa tropa. Ako babantay. Minsan, babantay, wala nang binabantay. No? Nabantay ako sa sarili ko, no? Mema lang. Pero, totoo, nagmamalasakit ako sa mga kaibigan. Kasi, pinatutuloy nila ako rito sa tahanan nila. Nadalaw. Ako naman, yun ba? May respeto ko rin ng mga tao dito. Hindi naman ako gago. So, I have my clothes on. Sabi, kanina kasi, ako ba daw, sobrang init. Kaya nga tinuto ko ng electric fan. Kaya, bakit ba? Ano bang content ko ngayong araw? Manggulo? No. Ano ba content ko ngayong araw? Ang istorbo ng mga kapitbahay. Hindi naman. Bawal naman yung gano'n. Ano na lang. All about love life. Kasi pag nahulog ako, hulog talaga. No? Lahat ginagawa ko kung gusto ng babae. Gagawin ko. Kung ano yung plano ng babae. Gusto ko kasi ako yung masusunod. No. Pag sinabi ko na sunduin mo ako sa ganito kasi wala akong pera eh, di ba kuya? Wala akong pera. Kaya ang dating, ikaw magsusundo sa akin para makita mo ko. Tama. Kaya sabi nila, iligtas mo lang ako sa buhay hirap.
Hindi pwede. Gusto ko, iligtas mo yung kapwa mo sa hirap. Sa magandang paraan na magiging sagana ng tao. Ako hindi man ako sagana. Pero sagana ako sa mga kaibigan, no? Pero huwag nyo naman ako iwan. Huwag nyo naman ako iwan, bawal yun. Kasi once upon a time, may nangyari na sa father ko. Naging marami siyang kaibigan. Namuhay sa dulo ng... Ito. Buhay ng last, nung maliit pa kami, nabuhay kami sa Riles. Nagdyaryo kami, newspaper. Punta kami ng port area, kuha kami ng newspaper para kinabukasan meron kami maitinda, para maipon, maraming kung ano nung maibili sa buhay dahil kung ano yung mga kailangan. Pero hindi ko yun sinaisip agad. Simula nung nakadating ako ng 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 na ako. Magte 30 na ako. Ngayong May 20. Hindi ko pumapasok sa isip ko yung pagiging mature. Tama ba pa rin? Nung ngayon 30, magte 30. Ano oras lang? Marami akong napag-aralan sa buhay na hindi lang pala ako yung dapat maglusa. Hindi lang din sila yung dapat maglusa. Sama-sama kami sa pag-angat eh. Kaya kung meron ng pagkukulang sa akin, siguro yun yung pagmamahal ng ina na ulang sa akin. Ito yung dinadaan ko na lang sa GF. Ngayon, sana ikaw na yung naging nanay ko. Ikaw yung pagmahal ng nanay. Ito yung dahil lahat na sa iyo na. Yun yung content ko. Ang hirap pala ma-inlove. Hindi sa lahat ng oras laging buwis yung buhay mo. Sasabihin mo na mahal mo siya. Pero sa tamang paraan mo siya minahal. Kung sino man dadating sa buhay mo. Tapos rin na siguro yung time na pagbigay pugay sa maling relasyon na tinapakan ko. Nung araw na ako ay naghihirap na yung tatay ko nasa loob ng kulungan. 5 taon yung tatay ko sa loob ng kulungan, pero nagtatyaga ako na sana pag makalabas ka na tulad mo, kasi hindi na masaya yung kulang yung paglaki ng mga kapatid ko, 2 babae, 2 pa kasi pa yung babae ko na kapatid, step sisters, si Dan pati si Scarlett. Ngayon sabi ko, every time na may sobra akong pera, nagbibigay ako sa ano. Noon yung nandun ako sa Bicol, nag-aaral ako ng college. But now, ang hirap pala mag-work na. Kulang ka sa experience about lying on yourself. Pero hindi ko kasi gawain yun eh. At kaya ako maging dapat maging siguro hanggang dito na lang siguro yung vlog ko. Muntik na ako umiyak dun nandito na lang yung vlog ko. So thank you very much. Kung may viewers man, thank you. Palike na lang po, subscribe na.